Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Good evening and good morning to my beloved country Philippines, to my fellow Filipino peoples. My message in advice to our Honorable President Sir Bongbong Marcos Jr. Please don't encourage China for war. We're lack of arms in the battlefield and we're lack of arms to defend our country. So please don't sacrifice the lives of innocent peoples. Don't sacrifice your Filipino peoples. Please try to find a better way to negotiate with China. Peace negotiation is better than war. There's no peace in war. We cannot accept peace in war anymore. Even if the US Army are there to support and to defend Philippines against China, but it's all about benefits. Please don't add more credits to the Estados Unidos. We cannot afford to pay our debt. Even if you sell Philippines, but still we cannot afford to pay our debt. And you know it very well. You know what I'm talking about and what I'm saying. Please, Mr. President, just think deeper. Don't make any decisions without to make any wise decisions, to think deeper. Please, even if the international countries are supporting Philippines against China, but still we cannot depend on them anymore. Just look and see what is happening now in Palestine, the war between Palestine and Israel. Still don't have peace in humanity. There is no peace in humanity, even if the entire world stands and supporting for Palestine's right against Israel, but it's still no peace in humanity. So it's a big lesson to learn from it, Mr. President Sir Bongbong Marcos. Please, think deeper. Don't make any decisions to attack on West Philippine Sea. Don't make any first move to cause trouble of war against China. Just ask the Armed Forces of the Philippines, the AFP, and US Army to not make any actions without coordinations, not to make any cause of trouble of war against China. Please, please, Mr. President, just think deeper. Please. In addition to it, China has no intentions to attacks on Philippines or has no intentions to attacks on West Philippine Sea. But it seems to say that China don't like to say US army are there. It's provoke war against China. It seems to say. I'm just saying, but I hope you know what I'm trying to say and you understand of what I'm trying to say. Please, Mr. President, alam natin na wala tayong laban sa China. Sa armas, sa kasundaluhan palang wala. Hindi natin pwedeng idepende ang ating mga sarili at ang ating bansa sa international countries, sa US. Uulitin ko, it's all about benefits. Hindi magbibigay at hindi magpapadala ng tulong ang US nang walang kapalit, nang walang hinihiling na kapalit. Huwag niyo na po sanang dagdagan ang utang ng Pilipinas sa Estados Unidos. Hindi na natin kayang bayadan pa ang ating utang, ang utang ng Pilipinas sa Estados Unidos. Kahit na ibenta niyo pa ang Pilipinas, hindi pa sapat para pambayad sa utang ng Pilipinas sa Estados Unidos. At alam niyo kung ano ang ibig kong sabihin. Once na nagagera ang Pilipinas at China, sino ang kawawa? Mga inosenteng tao. Mga kababayan nating mga Pilipino. Tayong lahat. Kawawa tayong lahat. Unang-una, isa tayo or isa ang Pilipinas sa pinakamahirap na bansa.
Unang-una, wala tayong missile. Ang China may missile. Ilang missile ang paliliparin ng China papuntang Pilipinas, kung saan man nila patatamain ng missile sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Durog at wasak ang Pilipinas. Unang-unang madudurog at mawawasak ay ang Luzon dahil nandyan ang West Philippine Sea na pinag-aagawan. Gusto nyo bang mabura sa mapa ng mundo ang Pilipinas? Hindi, di ba? Kaya ang advice ko o ang payo ko, ang advice ko po, Mr. President Sir Bongbong Marcos, huwag maghamok ng gera laban sa China. Hindi ko susuportahan ang digmaan laban sa China. I won't ever and never to support war, but I support peace. Kapayapaan ang aking sinusuportahan at hindi digmaan. Hanggat may solusyon para makipagnegosasyon, yun ang dapat na mangyari at gawin. Kaya pakiusap ko lang, pag-isipan niyo po ng mabuti. Pag-isipan niyo ng mabuti at huwag basta-basta magdesisyon nang hindi pinag-iisipan ng mabuti. Dahil once na nagkamali kayo ng desisyon, pagsisisihan niyo ito ng habang buhay. So, uulitin ko, don't make any big mistakes. Don't make any decisions to make a decision to attack on West Philippine Sea. Don't make any big mistakes to decide to attack on West Philippine Sea. You will regret it afterwards. Pakiusap, Mr. President Sir Bongbong Marcos. Makinig kayo sa sigaw ng bayan na nananawagan na huwag makipagdigmaan sa China. Uulitin ko, wala tayong laban sa China. Kahit ang buong puwersa pa ng US Army ay didepensa sa Pilipinas or makikipagdigmaan sa China, wala pa rin tayong laban. Wala tayong laban. Kaya pakiusap, try to find a better way to negotiate with China para makuha at makamit natin ang kapayapaan sa West Philippine Sea. Huwag kayong gagawa na hakbang o kilos na pagsisimula ng gera laban sa China. Dahil once na naggagera, ito ay labis na pagsisisihan niyo, Mr. President. Dahil hindi magdadalawang isip ang China na durugin ang Pilipinas. Unang-una na ang Luzon. Alam niyo yan. Pakiusap. Sana maintindihan niyo at makinig kayo sa advice ko. Mahal ko ang Pilipinas. Mahal ko ang mga tao. Mahal ko kayong lahat. Kaya ang susuportahan ko ay kapayapaan. Hindi ko isasakripisyo ang buhay ng mga inosenteng tao. Tandaan mo yan.